Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay, wow, sana all. Holiday! Dun sa mga walang pasok, relax. Hanggang bukas pa yata yan, di ba? Yata talaga, oo, hanggang bukas po. Pero kami po, tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod dito sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Sabi nga ho namin, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Pero ngayon po, sa pagkakataong ito, samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, kasama po si... Sa ngalan po ni Sir Drew Nasino, ako po si Katrina Gonzales. Ayan po, magbibigay po kami ng panibagong balitaan o panibagong mga balita dito po sa panibagong oras ng ating programang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na po ang ating headlines. PNP magtatalaga ng karagdagang puwersa sa pagtatapos ng Ramadan. Arangkada Balita. Isang Pinay kabilang sa mga nasawi sa sunog sa Dubai, 10 Pinoy pa sugatan. Arangkada Balita. Madali ang pagbabalik sa dating school calendar, tinutulan ni Vice President Sara Duterte. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, nasawi sa lumubog na barko sa Mozambique, sumampa na sa halos 100. Arangkada Balita. Sa balita pambalakasan, mga Pinoy imports sa Japan, bilig, muling nagpakitang gilas. Arangkada Balita. At sa balitang showbiz, kantang selos ni Queen of Bangsamoro Pop Shaira Moro, balik streaming platforms na. Arangkada Balita. Siyempre, sa mga nag-aabang sa ating viral news, for the cloud nga lang ba talaga ang 1,000 peso ride sa tricycle? Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Magde-deploy ng karagdagang police officers sa puwersa ang Philippine National Police sa selebrasyon ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. Bukas po yan, April 10. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, itatalaga ang nasabing mga pulis sa mga lugar kung saan mayroong mga ikakasang aktibidad para sa nasabing okasyon. Ito ay upang matiyak ang ligtas na pagdiriwang ng Eid al-Fitr para po naman sa ating mga kapatid na Muslim. Matatanda ang dineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang April 10 bilang regular holiday sa buong bansa upang bigyan daan nga ang naturang selebrasyon. Arangkada Balita. Samantala, sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa kampanya kontra droga sa Davao City na ikinasawi ng 7 katao.
Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang kanilang internal affairs services sa mga posibleng saksi sa nangyari. Nakapagsumite na rin ang 8 pulis ng kanilang affidavit. Matatandaang nagdeklara si Davao City Mayor Sebastian Duterte ng war on drugs sa lungsod dahil sa sinasabing pagdami ng mga gumagamit ng droga sa lugar. Arangkada Balita! Samantala, isinusulong ng Commission on Human Rights ang renewal o pagkakaroon muli ng United Nations Joint Program. Ito upang mapressure o mahimok ang pamahalaan na pagbutihin ang sitwasyon ng karapatang pandao sa Pilipinas. O ang sitwasyon, no? Nais ng CHR na samantalahin ang mga akbang ng UNJP na tugunan ang mga sinasabing extrajudicial killing sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda namang magtapos ang naturang programa sa Hulyo ng taong ito. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, isang Pilipina ang kabilang sa 5 nasawi sa sunog sa residential building sa Sharjah Tower sa Dubai, United Arab Emirates. Kaugnay nito, kasama rin ang 10 Pilipino sa 40 katao na nasugatan sa insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang konsulado ng Pilipinas sa pamilya ng nasawing Pilipina at tinutulungan na rin nila ang 10 Pilipinong nasugatan sa sunog. Samantala, lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na suffocation ang kinasawi ng mga biktima sa insidente. Arangkada Balita! Samantala, kondisyon pa rin ng ating mga OFW dyan naman sa naganap na lindol sa Taiwan. Umakyat na sa 9 ang bilang ng mga OFW na nasugatan dahil sa magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Taiwan noong nakalipas na linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, nagtamo ng minor o bahagya hanggang light injuries ang naturang mga Pinoy na nakatanggap na naman ng atensyong medikal at kasulukuyang nagpapagaling sa kanilang company dormitories at accommodations. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang tututukan ang kalagayan ng mga nasugatang Pilipino. Samantala, nakatakda namang magpadala ng 6-man team sa Taiwan ang DMW upang matugunan ang pangangailangan ng nasa 5,000 apektadong Pilipino, kabilang na po ang pagbibigay ng psychosocial at mental wellness support. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Manila Economic and Cultural Office upang maabutan ng tulong ang mga Pinoy na naapektuhan ng nasabing malakas na lindol. Arangkada Balita! Samantala, binigyan diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi pwedeng madaliin ang pagbabalik sa lumang school calendar alinsunod sa rekomendasyon ng Teachers Dignity Coalition. Sa pahayag ni Vice President Duterte sa Youthpreneur event sa Rizal High School, sinabi nitong hindi maaaring isakripisyo ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Una nang naglabas ng Department Order ang DepEd para sa unti-unting pagbabalik sa lumang kalendaryo kung saan magsisimula ang mga klase sa Hunyo at magtatagal hanggang sa Marso. Matatapos ang kasalukuyang school year sa May 31 habang nakatakda naman ang break sa June 1 hanggang July 26. Samantala, nag-adjust na rin ang mga susunod na school year para sa academic year 2026-2027, magbabalik na sa June hanggang March ang schedule. Arangkada Balita! Hinimok naman ang grupong Philippine Business for Education ng gobyerno na i-decentralize ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan naman ng pagpahayag sa mga lokal na pamahalaan at komunidad na magkaroon ng mahalagang tungkulin sa edukasyon sa gitna ng krisis sa patuloy na education gap o pagkakaiba ng mga nakakamit na mga estudyante. Ayon kay PBED Chairman Ramon Del Rosario Jr., dapat magtulungan ang mga industry leaders, national, local governments, academe at civil society para solusyonan ang problema sa sektor ng edukasyon. Dagdag pa ng PBED, nagkaroon ng benepisyo ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Vietnam sa
centralize ng kanilang education system. Arangkada Balita! Maglulunsad naman ang Komisyon ng Wikang Pilipino ng module sa pagtuturo ng Filipino bilang ikalawang wika sa Abril 17 sa Philippine Normal University sa Maynila. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagbibigay ng lektura ni na Dr. Purificacion de Lima, Commissioner para sa Wikang Ilocano ng KWF mula 2013 hanggang 2020, at Dr. Reynalyn Fagilan, Professor at Direktor ng US3 Sentro ng Salin at Araling Salin. Magbabasa sa module ang mga batayang teorya at praktika na may kinalaman sa pagkatuto at pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika na makakatulong sa mga guro sa buong bansa. Hinikayat naman ng KWF na dumalo ang mga guro, lalo na ang mga nagtuturo sa labas ng NCR at Luzon. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:13 ng umaga, patuloy daw nahihina ang El Niño phenomenon sa Pacific Ocean. Ito naman ang inanunsyo ng Pag-asa, subalit magpapatuloy pa rin nito ang nabanggit ng weather phenomenon hanggang sa susunod na buwan. So patuloy po tayong mag-ready sa anumang kahihinatnan nitong El Niño. Ayon po sa Pag-asa, 19 na probinsya sa Luzon, 11 sa Visayas at 1 sa Mindanao ang nakaranas ng tagtuyot. 13 probinsya naman ang mayroong dry spell, habang 15 ang nakaranas naman ng dry conditions. Arangkada Balita! Umabot naman sa danger level ang naitalang heat index kahapon sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, naramdaman ang 44 degrees Celsius na init factor sa Dagupan, Pangasinan at Bacnotan, La Union, habang 43 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur, Puerto Princesa, Palawan at Aborlan, Palawan. Samantala, iniulat naman ng State Weather Bureau na posibleng umabot din sa danger category ang heat index sa ilang lugar ngayong araw. Batay sa pagtaya, maaaring maramdaman ang mataas na init factor ngayong Martes sa Dagupan City, Pangasinan, Puerto Princesa, Aborlan, Palawan, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. 15 minuto makalipas ang 5 ng umaga, ipinaalala ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga negosyante na seryosohin ang kanilang license to operate kung ayaw nilang maparusahan. Ginawa ng DTI ang pahayag matapos aminin ng may-ari ng takoyaki store na si Carl Kiyon na marketing stunt lamang ang kanilang April Fool's prank. Ayan so bumalik din sa iyo. Ayon dito kay Kiyon, kasabot din niya ang lalaking nagpatato ng pangalan ng kanyang tindahan sa noo at humingi na rin ang may-ari ng paumanin sa kanilang ginawa. Yun naman ang importante doon, Kat, no? Yung nagsorry naman siya. Kaya lang, medyo in bad sense, ika nga, yung ginawa nilang prank, no? Ikaw ba okay lang sa'yo yun? Hindi, yung ganon? Hindi ko nagustuhan yung pagpa-prank. Tapos parang 1 milyon, di ba, ang ibibigay? Hindi, 100,000 po. Pero parang ang dami na po kasing naapektuhan dun sa ginawa nilang prank. Pero yun, bumalik sa kanya kasi talagang binayaran niya naman babayaran niya. Opo. Pero madami din po naman nagbigay dun sa lalaki. Sa lalaki. Kasi po inakala nila na hindi talaga bibigyan nung store. Kasi nga April Fool's prank. Nako. Anyway, ito nga po, pagtitiyak po nitong si Assistant Secretary Amanda Nograles ng Consumer Protection Group Head ng DTI na inimbestigahan na nila ang nasabing usapin at maaari rin silang magpataw ng parusa kung mapapatunayang may nangyaring paglabag. Arangkada Balita! Samantala, susundin ng Philippine Fisheries Development Authority ang panawagan ng Department of Finance na taasan ang halaga ng mga dividendo nang ireremit nito sa National Treasury ngayong taon. Sa board meeting ng PFDA, sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi ng ahensya na handa itong ipagkaloob ang 75% ng tubo sa pamahalaan.
mula sa dating 50% lamang bilang pandagdag sa pondong panggasta. Sinabi ng kalihim sa kapwa PFDA Board member na mararapat lamang tulungan ng ahensya ang gobyerno sa mga pangangailangan nito hanggat hindi ito nakakaapekto sa mga operasyon. Sa pag-aproba ng board ng 75% dividend payout rate, inaasahang makapagbibigay ang PFDA ng kabuang 128.4 million pesos sa National Treasury ngayong taon, na mas mataas ng 54 million pesos kumpara noong 2023. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nag-panic buying ng bigas ang mga residente ng bayan ng Socorro dyan sa Surigao del Norte. Ito'y matapos kumalat ang fake news na magkakaroon daw ng 3 araw na babalutin ng kadiliman ang mundo dahil sa solar eclipse. Ayon po kay Edelito Sangco, ang chair ng Socorro Empowered People's Cooperative, naniwala ang mga residente sa nasabing balita at nagdulot naman ito ng takot sa mga residente, kaya naubos ang stock ng bigas sa mga lokal na tindahan. Nauna ng pinabalaanan ng Pag-asa ang kumalat na social media post na makakaranas ng 3 araw na kadiliman ang buong mundo. Arangkada Balita! Sapat ang supply ng bigas sa bansa sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon, ngunit mananatili pa ring mataas ang presyo nito. Gayunman, sinabi ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na may nakikitang bahagyang pagbaba sa presyo ng bigas ang Department of Agriculture mula sa ikatlo hanggang huling bahagi ng taon. Sinabi pa ng opisyal na kung magmura man ang bigas ay hindi ito bababa sa 46 pesos hanggang 48 pesos kada kilo dahil mataas pa rin ang bentahan ng palay na aabot sa 23 pesos kada kilo kung sariwa at 28 pesos hanggang 29 pesos naman kada kilo kung tuyo na. Tiwala si Cainglet na hindi magkakaproblema sa supply ng bigas dahil sa pag-import stock noon pang nakaraang taon, ngunit mahal na ang presyo aniya na ang kakaharapin ng mga consumer. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:20 ng umaga, kuha muna tayo ng report mula sa ating DWIZ Patrols. Naku, Bureau of Immigration hindi raw magpapasindak. Talaga naman, dapat lang sa Indian Mafia. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid po ni Patrol 45, Raul Esperas. Hindi magpapasindak ang Bureau of Immigration matapos maghain ng reklamo sa National Prosecutor's Office ang organisasyon ng mga Indian National nang kanilang arestuhin ang 16 na Indian national sa iba't ibang probinsya. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, legal ang pagkakaaresto ng mga Indian national base na rin sa order na ipinalabas ni Immigration Commissioner Norman Tansinco. Ipinahayag ni Commissioner Tansinco na ang pag-aresto sa mga Indian national ay bunsod ng reklamo sa mga ito sa ginagawang illegal na pagpapautang at ang iba ay undesirable dahil sa ginagawang gulo sa kanilang mafia o yung inatawag na Indian mafia. Kung kaya't iginiit ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na matapos ang pagsampa ng reklamo sa National Prosecutor's Office ay kanila pa rin itutuloy ang kaukulang demanda laban sa mga Indian national na naaresto sa mga probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impino Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! At sa susunod na balita sa ating Metro Patrols, naaresto na sa follow-up operation ng pulis ang bumaril at nakapatay sa isang baking sa Valenzuela. Balita mula kay Danny Cruz.
Nasakot niya sa tulong ng CCTV at mga witness na nakakita ng barilin ng sospek at mapatay ang isang homosexual na nakilalang si Glemor Gallardo Nueva, 41 taong gulang, isang MMDA sweeper na nakatira sa number 70, Ilang-Ilang Street, Maysan, Valenzuela City. Ayon kay Police Colonel Salvador Destura Jr., nang makarating sa kanya ang insidente ng pamamaril, agad siyang naglabas ng direktiba na isagawa ang mabilis na investigasyon at follow-up operation upang mahuli ang sospek. Nangyari ang pamaril sa kahabaan ng Vienteriales Canumay West Bypass sa nabanggit na lungsod. Batay sa investigasyon ng mga pulis at salaysay ng witness, umamin ito sa kanila na sila daw ang ng biktima ay gay o bading. Naglalakad daw sila sa lugar at naghahanap ng posibleng partner nang dumating ang biktimang si Glemor sakay ng itim na mountain bike. Hindi anya sila nagkasundo sa presyo habang papailis ang biktima. Nakita na lamang daw ng witness na si Leklek na itinulak ito ng sospek at binaril. Nilapitan pa niya ang sugatang biktima at nasabi pa sa kanya na kinuha din ng sospek ang kanyang cellphone. Agad namang nasakote ng mga pulis Valenzuela sa follow-up operation ng patakas na sarin na nakilalang si Angelo Figueras Tanieka, 25 taong gulang, sakay ng itinakas na mountain bike sa lugar ng dalan-dalan. Na-recover sa kanya ang kalibre 38 baril na kargado ng 4 na bala at ang cellphone na pag-aari ng biktima. Sinampahan na sa prosecutor's office ng kasong robbery with homicide si Angelo Figueras na ngayon nakakulong na. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, punta naman tayo sa mga lalawigan. Kuha tayo ng latest mula dyan sa bahagi ng Cagayan. Siyempre, naroon ang ating correspondent na si Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Yes, Ma'am Judita, good morning. And Ma'am Marian. Padagdag ang bilang ng mga nagbabalik loob na mga supporter ng magkakalawang grupo sa pwersa ng Cagayan na PNP. Nagbalik loob ang isang miyembro ng Anak Pawis na kinilang bilang alias Duday, 13 years old, may asawa, isang community health workers at presidente ng Pamplona, Cagayan. Na pabalik loob si Duday ng tracker team ng Pamplona Police Station sa pangunguna ni Police Major Llewellyn D. Guzman, Chief of Police, at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Darwin Jan Urani, Force Commander. Ayon kay Duday, taong 2018 nang nahimok siyang sumapi sa organisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Isabelo Adviento Akabuting. Mula noon, aktibo na siyang lumalakok sa pagpupulong at rally ng organisasyon sa Apari at Tuguegarao City, Cagayan, tungkol sa kanilang kilusang propaganda tulad ng pagtalakay sa karapatan sa ancestral domain, livelihood support at educational scholarship sa kanilang mga anak. Ang kwento nito ay pareho sa kwento ni alias Marie na nauna nang nagbalik loob sa pwersa ng Alcala Police Station kasama ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Cagayan South at Cagayan Provincial Intelligence Unit. Laman ng mensahe ang Provincial Director na si Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. ang papuri sa mga pangkat na nagpakita ng sakripisyo upang mapabalik loob ang naging biktima ng mga kasinungalingan ng makakaliwang grupo. Ituloy-tuloy lang natin ang mga aktibidad at programa upang mahikayat ang mga iba pang mga biktima na bumalik na sa puder ng pamalaan na iskola ring iparating sa lahat na natiling bukas 24 oras ang lahat ng himpilan ng pulisya sa buong probinsya ng Cagayan para sa mga nais ng magbalik loob at mamuhay ng tahimik at normal kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ani pa ng Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Magbabalik mga kaibigan ng ilang pang malalaki at mainit na mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita Tuesday Edition. Makalipas lamang po ng ilang paalalatang oras. Alas 5:27 ng umaga. Mga kaibigan, sa ikalawang bugso ng ating balitaan sa Tuesday Edition ng Arangkada Balita. Ngayon nga po ay April 9, 2024. Ayan, ang pagsaludo po sa ating mga veterano. Diba, Kat? Dahil ngayon ay araw ng kagitingan. Pero everyday naman is magigiting. Lalo na yung ating mga OFW, yung ating mga guro, etc. etc. No? Marami po sa ating mga kababayang Pilipino ang sadyang magiting. Samantala, sa oras na alas 5:35 ng umaga, punta muna tayo sa Central Luzon. Aba, 88% daw ng mga barangay sa Pampanga. Wow, talaga ba? Uy, oo, drug-free na. Alamin po natin ang kabuang report. Ihahatid ni Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, good morning. Ito ang ibinabalita ngayon, itong Pampanga Police Provincial Office na nasa 88% na raw ng mga barangay dito sa Pampanga ang drug-free na. Ito ay katumbas ng 434 mula sa 505 na kabuang barangay sa Pampanga. Ayon dito sa Philippine National Police. Ayon dito kay Police Colonel Libby Hope Basilio, ang Provincial Director ng PNP dito sa Lalawigan, ang natitirang 14% o katumbas ng 44 na barangay ay pinalalagay na nilang drug affected. Ngunit nilinaw ng opisyal na sinisikap nila na malinis ito sa lalong madaling panahon dahil halos nalipol na umano nila kasama itong Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga kilabot na nagtutulak ng droga dito sa lalawigan. Ayon pa rito kay Basilio, tuloy ang masigasig na drug war na ipinairal ng Pampanga PNP sa buong lalawigan. Kahit anya karamihan sa mga lugar dito ay malinis na sa droga, kailangan pa rin nilang bantayan ito upang ito'y ay hindi na maaari umanong ma-impluwensyahan pa ng mga sindikato sa illegal na droga. Samantala, pinasalamatan naman ni Basilio ang pakikiisa nitong lokal na pamahalaan sa kampanya laban sa illegal na droga. Dahil nagtayo sila ng mga bahay pagbabago o itong rehabilitation center at papapaigting sa kampanya may kinalaman sa may timang buhay ingatan na droga, ayawan o bida sa ilalim naman ng supervision ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon pa rito sa police official, nitong nagdaang taon hanggang nitong unang quarter ng 2024 ay nakapagsagawa sila ng 1,072 anti-illegal drugs operation na dito sa Pampanga. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Todo Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik naman tayo sa Ilocos Norte, 5 individual arestado ng PNP Cagayan sa kasong estafa. Balita mula kay Ronald Idol Domingo. Naaresto sa barangay Taguntungan, Baggao, Cagayan ng pinagsamang pwersa ng Baggao Police Station at 2nd Mobile Force Platoon, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company ang isang 58 taong gulang na residente rin ng Baggao dahil sa kasong nabanggit. Batay sa warrant of arrest, 10,000 piso ang piyansang inirekomenda ng korte para sa pansamantalan nitong kalayaan. Sumunod ay ang 3 individual na nadakip sa Barangay Centro East, Alakapan, Cagayan ng pinagsanib naman na pwersa ng Alakapan Police Station. Kasama naman ang 203rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at 3rd Mobile Force Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. 18,000 piso bawat isa naman ang piyansang nirekomenda ng korte para sa mga ito. Panghuli ay ang naaresto pa rin ng PNP Alakapan na isang 60 taong gulang na residente sa kanilang nasasakupan na naharap ito sa 2 kasong estafa na may piyansang 18,000 piso bawat isa at 4 na kasong estafa through falsification of public documents by a private individuals na may piyansa namang 36,000 piso bawat isa. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, TWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala sa oras pong alas 5:39 ng umaga, kuha tayo ng mga impormasyon at iba pang detalye, no, mga kaibigan, kaugnay pa rin po sa nararanasan nating El Nino phenomenon mula po kay Miss Ana Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Mama Ana, good morning! Good Good morning, morning, po. Miss Judith and Miss Catherine. Good morning po sa nanonood at nakikinig sa DWIC. Naku, salamat po sa pagkakataon at kami nanggising muli sa inyo. Kasama po ang Aliw Channel 23, ma'am, ha? Kayo ba'y kamusta ho kayo ngayon? Nakapag-almusal na ho ba kayo? Bago pa lang po, nagkakapi pa lang po. Good morning. Ay, wow, good. Tama-tama, kapihan at balitaan po tayo ngayon, ma'am, ano? Kamusta ho yung ating monitoring sa takbo po o sitwasyon po ng El Nino phenomenon, ma'am, dito sa ating bansa? Well, sa ngayon po, ang DOST Pag-asa ay nagpalabas ng El Nino Advisory number 10. So, ito po ay kaakibat na rin yung tinatawag nating La Nina Watch na kung saan up to March, April, May, yung nakikita po natin possible na itong El Nino ay mananatili. And mga around April, May, June po, yun yung tinatawag nating ENSO neutral condition. And may possibility nga po ng pagkakaroon ng La Nina at least June, July, August, yung earliest possible, which is around 62%. And sa ngayon po, ang epekto ng El Nino ay nananatili at maaari po itong mas mag-peak pa, or ibig sabihin po, yung pinakamaraming lugar na posibleng maaapektuhan ng El Nino ay ang pagsapit nito pong April as well as ngayong May. So, nangangahulugan po yan, Ma'am Ana, no, na nandyan pa rin yung epekto ng El Nino, kasi dati may napaulat na unti-unti na raw nagsasubside yung term, no, nagsasubside ang El Nino. So, ito pala ay wala pa sa peak, ika nga. Sa ngayon po ay nasa peak po tayo ng epekto ng El Nino, although yung pong El Nino itself na nangyayari dun sa Dagat Pasipiko ay weakening na. So, kasi okay. ibig sabihin po, may lag effect po kasi itong El Nino, na humihina yung El Nino sa Dagat Pasipiko, pero yung impact po niya kasi may lag effect siya. Kaya sa ngayon pa lang natin nararanasan na kung saan around 31 provinces ang meteorological drought, 13 yung dry spell at 15 yung areas na may dry condition. Ibig sabihin po, sila po mga around 59 provinces ang may kakulangan sa tubig ulan since nakaraang 3 o 5 buwan. Ayun, so lilinawin natin yung peak ng epekto ay ngayon po. Nandyan pa rin. Kumbaga, eto na, nararanasan pa rin natin. Pero mismo yung El Nino phenomenon po ay unti-unti nang nagsasubside. Yun nga lang ho, ano. Ma'am, ilan yung binanggit nyo kanina na may drought, dry spell, and dry conditions na mga around 50 plus, ano, na tama ho ba, lalawigan? Madadagdagan pa ho ba yan, ma'am? Yeah, ito po yung actual as of 31 March sa mga 59 provinces po, yung naapektuhan ng mga reduction sa tubig ulan, na 31 provinces under meteorological drought conditions. So ibig sabihin po either 3 to 5 months po siya or more than 5 months yung significant reduction sa tubig ulan na between 21 to 80%. And then yung mga areas po, mga 13 provinces po yan ay yung dry spell, and 15 provinces po yung dry condition. So mostly po yung mga areas na nasa meteorological drought condition ay 19 ang provinces po ito nasa Luzon, 11 sa Visayas at isa sa Mindanao. So by end of April naman po ay possible po natin na posibleng madagdagan pa rin po itong areas under meteorological drought ng 10 so magiging 41, and dry spell magiging 23, and yung dry condition po ay magiging 8. So all in all po, by end of April ay around 72 provinces po ang possible na may apektado ng El Nino in terms of reduction sa tubig ulan. Nako, oo. Kanina nga pala, 59, ano, tapos possibly maging 72. Nako, so dapat mag-ready pa rin, ano, Ma'am Ana, no? May tanong po yung aking partner na sikat sa inyo, ma'am. Good morning po, Miss Ana. Tatanong ko lang po, posible po bang umabot sa 50 degrees Celsius yung heat index?
May possibility po, so lalo-lalo na po sa parte ng buwan ng Mayo, although may mga nakikita na rin po tayo ng mga matataas na heat index ngayon, mga around 44. So asahan po natin, so yung pong 50 na heat index ay possible po natin na maranasan. At actually kahit hindi po during El Nino ay possible din po na makaranas tayo ng ganong tinatawag na damang init or yung heat or human discomfort natin. So kahit po makaranas tayo ng halimbawa ng mga 50 na human discomfort natin, ay pag gawin na po natin na rehydrated po tayo para at least po magkaroon man po tayo ng mga 50 na damang init natin, ay hindi po ganun ang ating mararamdaman sa ating katawan unless tayo po ay marirefresh natin yung ating sarili at gawin po natin yung mga dapat gawin at least para hindi po tumaas yung ating discomfort level. Nako, ayan. So, dapat pala maraming tubig ang inumin natin ngayon, ma'am, ano? Tsaka yung, sabi nila, yung, sa Pag-asa rin ang galing, no? Yung magbaon daw ng face towel pa rin, ano? Na mayat maya, pwede mong, yung basang face towel para mapunas mo, ma-refresh ka ng bahagya. Lalong-lalo na dun sa mga nagko-commute, ma'am, ano? Yung mga manggagawa at pasahero din natin. Alright. May follow-up po si Kat pa. May tanong. Nabanggit niyo din po, ma'am, na around June yung pagpasok ng La Nina. Meron na po ba kayong mga paghahandang ginagawa? So for now ay ngayon po we need to keep on monitoring pa po about this possible po na La Nina to develop na earliest possible ay June, July, August. So Miss Kat, Miss Judith, ang La Nina po kasi yung pre-developing La Nina, ang epekto pa rin po sa atin ay below normal rainfall condition bago po natin maranasan yung tinatawag na mataas na posibilidad na maraming ulan. Opo. So meaning ito pa rin po yung dapat nating paghandaan, itong ongoing El Nino at yung pre-developing La Nina na kung saan below normal pa rin po ang mga tsansa ng pagkakaroon ng ating ulan. Ayun, oo. So, ang pinakamahalaga dyan, maghanda lagi. At makinig sa ating mga expert na kagaya nyo. Ma'am, meron ba ho kayong gustong ipaalala sa publiko, lalong-lalo na, no? Ngayong meron tayong mga nararanasang ganitong sitwasyon, ganitong phenomenon. Go ahead, ma'am. Opo. So sa ngayon po ay ongoing po yung epekto ng El Nino at yung pong mga areas na nag-declare under state of calamity ay posibleng madagdagan pa po ito and hopefully ay magkaroon po tayo ng mga prevention na ginagawa. At lalong-lalo na po dito sa ating mga health measures po, dun sa mga heat-related illnesses po. So during very hot and humid weather, so kailangan po limitahan po muna yung oras natin to spend outdoors. Drink plenty of water. So although sa umaga tayo po ay nagkakape or nagtsatsaa. So later po ay uminom tayo ng maraming tubig kasi nakaka-dehydrate din po ang pag-inom ng labis ng mga coffee, soda, and alcohol. So yung pong kailangan na isuot din natin, yung mga light clothes at saka po yung mga maliliwanag na kulay gaya ng puti. Hindi po yung black na nakakapag-absorb, kundi yung nakakapag-reflect po ng init ng araw. And yun po, i-reschedule natin yung heavy-duty activities before the beginning or end of the day kung kailan mas malamig. So yung pong mga small little way na tips natin po ay yun po yung makakatulong sa atin, at least makaiwas po tayo dun sa mga risk factors po nitong mga heat-related illnesses. Ayun. So lagi pong stay tuned sa Pag-asa sa mga updates. Yun, good. Ma'am, pahabol lang, may report po kayo ng official na kung ilan po yung nasa state of calamity na? From NDR? Ngayon po, as of yesterday po, na April 8, so mga around 7 municipalities, 1 city, and 1 province-wide. So kasama po dyan ang Occidental Mindoro Province, 2 municipalities in Oriental Mindoro, so yan po yung Bulalakaw, Mansalay, San Vicente, Palawan, San Andres, Romblon, Mayoyaw, Ifugao, Sibalom, Antique, Zamboanga City, and nadagdagan po ng isa
ay yung Paglat Maguindanao sa may BARM. So yan po ay base sa MDRRMC Situational Report number 27 na ipinalabas kahapon. Ayun, nako. So yan po ay updated yung pinakahuling report nga po, kagaya ng nabanggit nyo. Ma'am, thank you so much. Kayo po ay magtuloy-tuloy na sa inyong pag-aalmusal. Salamat po muli. At sa mga susunod pong araw, sana maging bukas pa rin ang inyong linya para po naman maipabatid natin sa ating mga kababayan yung mga huling kaganapan, because you're the expert, kaugnay po dito sa El Nino at syempre sa La Nina na rin. Thank you very much and good morning po sa lahat. Ingat po kayo. Good morning, ma'am. Yan po mga kaibigan, si Ma'am Ana Solis, ang happy po ng Climate Monitoring and Predictions Section ng Pag-asa. Imaginein mo yun, monitoring pa rin sila sa La Nina, pero mahigpit pa rin ng monitoring nila sa El Nino. Diba? By the end of April, sabi nga kanina ni Ma'am Ana, madadagdagan 72 aabot. Paano yung binanggit niya kanina until May yung El Nino as per yung kanilang advisory number 10, kompleto talaga Oo, ayan. So pinakamaganda po dyan number 1, magdasal po tayo para maidirect kung saan tayo tutungo sa lalong-lalo na yung ating mga otoridad, at makayanan po natin ang mga epekto ng mga nabanggit na weather disturbances na ito, yung El Nino at ang La Nina. Ayan. Magbabalik po mga kaibigan ang ilang pang mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita makalipas po ng ilang paalalang oras. Alas 5:52 na ng umaga. Ang minuto na lamang ng ating programa. Kuha muna tayo ng pag-ulat mula sa ating Patrol 13 Gilbert Perdes. Ang latest mula dyan sa Malacanang. Go, Gilbert! Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines matapos makompleto ang Cebu Negros Panay Backbone Project na kanyang inilalarawan bilang isang mahalagang kaganapan sa pagsisikap nito magkaroon ng matatag at maasang power infrastructure. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos pangunahan ang inaugurasyon at sabayang pagpapagana ng CNP sa Bacolod City, Negros Occidental. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat kilalanin ang ahensya para sa matungkumpay na pagtatapos ng 230 kilovolt project na anya nagpapamalas ng matibay nitong pangako sa pamahalaan na ma-empower ang mga komunidad, mapalakas ang connectivity at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Maliban sa pagkakaroon naman ng matibay na sistema ng transmission, binigyan diin ng Pangulo ang pangailangan para sa mas maraming power generation sa Visayas upang mapanatili raw ang demand o pangailangan ng lugar, kasabay ng panawagan sa mga stakeholders na tukuyin ang mga angkop na lokasyon na maaaring mag-host ng mga bagong baseload generation plants, renewable energy at energy storage system. So, ibig sabihin that the transmission for that whole area, that transmission line will service is now aligned together. Lahat ng maraming cooperative, maraming iba't ibang power producers. Lahat ngayon yan will be consolidated into this network around the transmission network that the NGCP has. Kasabay nito'y pinuri rin ng Pangulo ang pagsasama-sama ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong may-ari ng lupa, lalo na sa pag-issue ng mga permit para sa mga proyekto sa enerhiya at pagpapabilis ng pagguha ng right of way para sa sistema ng transmission at distribution. Samantala, sinabi rin ni Attorney Cynthia Alabanza, Assistant Vice President at Head ng Public Relations Department ng NGCP, na ang CNP ay makatutulong sa pagpapalakas ng resistensya ng Visayas sa panahon ng mga power interruptions. Anya, para mainawasan naman daw ang blackout at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, mahalaga magkaroon nga ng mga planta pa sa rehiyon. We aim to strive to give better service at more efficient costs to the consumer, and we hope for the continued support under this presidency and the succeeding presidencies for this. Again, tama siya. This is not just a project of NGCP. This is not just a project of government. This should be a collaboration. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito po sa ating programang Arangkada Balita ngayong araw ng Martes, April 9, 2024 at syempre Kat, alam mo na kung sino ang may birthday. Diba ngayong araw na to? Ayan na, ayan. Happy birthday po sa aming mga boss. Diba? Sige, basahin mo na. Happy birthday po kay Boss D. Edgard A. Cabangon and Sir D. Edward A. Cabangon, ang bosses of Aliw Broadcasting Corporation and ALC Group of Company. Yes, Boss Edgard. Ayan na, Deak. Alam niyo na, boss. Happy birthday, Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Susunod na mga kaibigan ng programang Usapang Tol. Siyempre, kasama po si Senator Francis Tolentino at Mrs. Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan ang programang Pasada Balita. Kasama po naman si John Ebañez. Muli sa pangalan ni June, sino kami po ang inyong mga naging tagapagbalita? Ako po si Katrina Gonzalez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at